Okay, finally, let us proceed now to the last design, which is the reflected. Ito yung reflected natin. Now, katulad ng rotating or rotated design, meron rin dalawang paraan ah, ng pag-rotate. I mean reflect, ng pag-reflect ng design natin. So, again, ito po i-duplicate nyo lang. Ang gagawin ko ngayon ang manual ulit, Manual. So, galing dito, ito yung na-duplicate na natin. So, gamit lang ang shift, shift, tapos itapat nyo ang cursor dito, mapapansin nyo na ang cursor ay mag-change ang kanyang status ng na mag-change ang kanyang cursor. So, from that ano, arrow, tapos magiging two-directional arrow na lang. Okay? Then, it i-drag nyo lang siya going to the left. Okay. Or, kung ayaw nyo, gamitan nyo ang control. So, maaaring gamitin nyo ang shift or maaaring gamitin nyo ang control. By this time, gagamitin ko ang control. Okay, then i-rotate, ano ko lang. Okay, so yun. Mapapansin nyo na red to red. Ibig sabihin, itong red nag-reflect dito sa red, ang black nag-reflect sa black. Balikan ko lang yung rotation. Tingnan nyo sa rotation kasi magkaiba. Red dito, tapos yellow dito. Kasi nag-rotate ito. Ibig sabihin, galing dito, ito na ngayon ang lumabas dito. Okay? Samantala dito, kung ano ang kumbaga, that is mirror image. Ano po? Okay, so now the same. Ito po na i-duplicate natin. Then, since dito ko kinuha sa taas, dapat mag-reflect ito ang ma-reflect doon. Kaya, pataas tayo. So, galing dito, control, then, i-drag ko lang papunta sa taas. Okay? So, pagtabihin ko lang muna. Okay? Now, the same. So, ito naman, i-duplicate ko ito. Now, since dito ako kumuha sa right, ito, hindi doon sa taas, ito ngayon ay dapat mag-reflect ito dito. Kaya, going to right side ako galing dito, control, at i-drag ko lang siya para mag-reflect doon sa kabila. Okay? Then, i-resize ko na lang para pantay-pantay sila. Na-check. Okay? Yun. Parang may okay. Then, again, i-resize na lang natin. I mean, sorry, i-group na lang natin and group. Then, change ulit natin ang size ng pangkalahatan na para magkaroon na tayo ng final output. Okay? So, ito na ngayon ang ating repeated. So, another way, yung isang paraan ay gamit ang tool dito to flip. Ang tawag dito ay flip. So, i-apply ko ngayon ang reflecting or reflected design gamit ang tool dito sa Microsoft Word. So, when you click the object, lalabas itong shape format. And dito, the same nandun sa rotate object, click nyo pababa. Meron dito flip. Okay. So, no. I-duplicate muna natin ito. Duplicate. So, this saying, dapat ito ay mag-reflect. Ito dito mag-reflect. So, therefore, that is horizontal. So, click natin ito. Then, punta tayo sa flip horizontal. Okay. Yun. Flip horizontal dapat. Ang kagandahan lang dito sa command, kasi talagang alam mo na hindi na-deform. Yes, ang kanyang shape. Baka kaya doon sa manual na naging rectangle na, hindi na perfect yung ating square or hindi na siya square. Okay, next, ito naman. So since sa taas tayo kumuha ng design, ito dinuplicate natin, ito na yun. So therefore, dapat ito mag-reflect papunta doon. So therefore, ang gagamitin natin ay flip vertical. Yun. Ito po, vertical ang flipping ng natin. Okay? So, the same.
Ito rin. Ngayon, ito, dito ako kumuha sa side, i-flip ko siya horizontal. Okay. So, yan. Okay. Then, i-group na lang natin lahat sila. Okay. And, done. So, 17 by 17 para makover lahat. So, tingnan natin ngayon ang, titan ko lang ano. Meron na nga tayo ngayon ng tatlong design. Okay. So, ito, nag-appear sa screen ko ang tatlong design. We have this repeated, we have the rotated, and we have the reflected. Tingnan nyo parang magkapareho lang ang rotated at ang reflected. Pero tingnan nyo ng maigi. Magkaiba po ang color na nag-appear sa kanya dito sa taas, dito sa center. Okay? So, yan po ang tatlong design natin. Okay, so that's it about the binary modular art. Now, by the way, I just want to emphasize na itong ginawa natin ay Latin square or grid lines. Itong design natin. Ano po? Ang type of design natin ay rotated, reflected, and repeated. But actually, there are four uh, kinds of modulo art.